Hello guys, konnichiwa. So this is your Shell and welcome to my video. So for today's video nga, habang pinapakita ko sa inyo kung paano ako nakakapunta ng town o ng city center magmula sa accommodation ko, i-share ko din sa inyo kung paano ako nakarating ng England at kung ano yung mga papers na hinanda ko na pinasa ko para makarating ako dito. Pero bago ang lahat, share ko lang sa inyo na yes, accommodation lang ang meron ako at dyan sa puting bahay na yun ako nakatira, which is merong 4 na kwarto at 4 na tao kami nag-share sa mga toilet, sa kitchen at sa laundry. Wala nga pala akong balak mag-house tour kasi hindi ko gusto yung accommodation ko kaya medyo busy ang lola nyo at hindi nakakapag-upload ng video dahil naghahanap ako ng bahay na malilipatan ko at yung gusto kong rentahan is yung merong ensuite one. Sisikapin ko nga din pala guys na makapag-upload na sunod-sunod na video about sa buhay ko dito sa England at sa naging buhay ko doon sa Japan. So, i-compare natin. So, without further ado, simulan na nga natin. So, ayan nga yung daan papuntang city center. Tingnan nyo lang yan habang kinukwento ko sa inyo kung ano yung mga kailangan para makapunta dito sa UK. So, galing nga po pala ako ng Japan. Kung sinong nakapanood sa unang video ko, sinabi ko dun lahat kung paano ako nakapunta ng Japan at ngayon, ikukwento ko naman sa inyo kung paano ako nakarating ng Japan papunta dito sa England. So, ang mga papers nga pala na kailangan nating ihanda, na kailangan nating ipasa dito sa UK, ang una ay IELTS. So, yung IELTS, kailangan ng pinakamababa is Band 5. Kailangan Band 5 ka sa lahat. Kasi kailangan meron kang proof of English language na kaya mo mag-communicate sa kanila, kaya mo makinig sa kanila, at kaya mong tumira dito sa English language country. Second, proof of address mo. Pwedeng bills mo, payslip mo. Basta yung pangalan mo na nandun yung address mo kung nasan ka man nakatira ngayon. Pero kasi yung sa sitwasyon ko, yung dito sa UK, usually hindi sila kumukuha ng nasa Pilipinas. Ang mga kinukuha nila, yung mga nasa ibang bansa na para makapag-cross country. Usually, ang mga kinukuha nila is yung mga nasa Dubai, nasa Israel, at ako nga lang pala yung kauna-unahan nilang napapunta dito sa UK na galing ng Japan. So, struggle sa akin kasi lahat ng mga papers ko nakatranslate ng Japanese. So, kailangan ko pa siyang ipatranslate ng English kasi hindi naman nila maintindihan yung Japanese dito sa UK. Pangatlo po is yung NBI clearance. Yung NBI clearance, kailangan kung saan ka pinanganak na lugar, kung saan ka nagmula. Kung sa Pilipinas ka, sa Pilipinas kailangan magmula yung NBI mo. Pero meron naman na group chat na ibibigay para makakuha ka ng online NBI tapos ipapadala na lang sa'yo kung nasaan man bansa ka man. Next is yung police clearance. Yung police clearance, kailangan kung nasaan bansa ka naninirahan, kailangan wala kang criminal record. Next is reference letter. Kailangan meron magre-refer sa'yo na magaling ka sa trabaho mo, na mapagkakatiwalaan ka, etc. etc. Kailangan bumango yung pangalan mo. Siyempre, ang pinaka-importante, dapat may experience ka. Kahit wala pang 1 year, kahit 3 months lang yung experience mo, dapat may experience ka. At siyempre, dapat meron kang national ID kung nasaan ka man bansa ngayon at passport. At kailangan meron ka ding pera kasi talaga namang masakit sa bulsa, pero pag nandito ka naman, mababawi mo naman lahat ng yun. At dito naman tayo ngayon sa video ko. Nandito na nga tayo ngayon sa town. So, ganito yung itsura ng town nila or city center. So, ang mall nila, ang tawag is Westquay. Summer dito ngayon, pero yung summer niya, pinakamainit na ata, 26 or 28. Dito lang din ako sumasakay ng bus papunta sa work. So, nilalakad ko yung accommodation ko papunta dito sa city center ng 18 minutes para makasakay ng bus at makapasok sa trabaho ko. Siyempre, papakita ko din sa inyo kung paano ako pumupunta sa trabaho ko at kung ano yung trabaho ko sa mga susunod ko pa na mga videos. So, paano nga ba ako nakapunta dito sa UK? Saan ko pinasa yung mga documents na yon? Meron po akong agency, pero yung agency ko po is nakabase siya sa Israel at ang pangalan po ng agency ay Columbus Consultancy. Marami po silang bansang pinapapuntahan or pinapalisan ko tulad ng Finland, ng UK, ng US, pero pag sa UK ka po mag-a-apply, ang pinapalisan po talaga nila ay yung mga nasa ibang bansa. So, para makapag-apply ka sa kanila, kailangan mong magbayad ng application fee para magtuloy-tuloy na yung process mo. At ang process po ay
5 months to 9 months or more. Yung sa akin po is saktong 9 months. Well, hindi ko naman pinaghihisihan yun kasi nakuha ko pa yung bonus ko dun sa Japan nung June. Kasi June nga po ako nakapunta dito, June 21. At ngayon ay mag 2 months na po ako dito sa England. Yung pag-apply nga po pala is sponsored visa, which is yung agency ang maghahanap ng employer, pero ikaw pa rin, nasa iyo pa rin yun kung matanggap ka kasi may mga interviews yun at kailangan mo magbayad para dun sa job offer letter, sa certificate of sponsorship, sa ticket mo at sa lahat. At kung magkano yun, wait for my next video at kung may mga tanong kayo, comment down below, sasagutin ko po yan isa-isa. So, share, comment, like, subscribe, and follow nyo na ako para sa mga susunod pang video. At pakihit nyo na rin yung bell button dito sa YouTube. So, nandito nga pala ako sa Southampton, England, guys. Thank you for watching.